Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isa sa pinaka-controversial na balita ngayon dito sa mundo ng crypto. At ito po ay tungkol sa nangyaring PR o Public Relations issue ni Pi Network at ng founder nito na si Ginoong Nicolas Cocallis. Sa halip na makadagdag po ng kumpiyansa or confidence ng mga tao, ang kanilang pinakahuling PR move ay tila nagdulot pa ng mas matinding galit mula sa kanilang mismong community. Lalo pang lumala ang sitwasyon matapos ikalat sa social media na si Ginoong Cocallis daw ay si Ginoong Satoshi Nakamoto, ang misteryosong creator ni Bitcoin. Pero teka lang, hype ba talaga to o isang desperadong paraan para ilihis ang atensyon mula sa mga seryosong problema ng project? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At yan, ang source po nating ng balita natin dito ay ang Investing Cube. Ayan. Ngayon ay simulan po natin sa kung ano po ang ginawa ni Ginoong Nicolas Cocallis at bakit po siya pinagbibintangang si Ginoong Satoshi Nakamoto. Kamakailan lang ay biglang umikot po sa social media ang chismis na si Ginoong Nicolas Cocallis daw ang tunay na si Ginoong Satoshi Nakamoto. Kung kilala mo si Ginoong Satoshi, siya po ang misteryosong utak sa likod ni Bitcoin, ang pinakaunang cryptocurrency sa buong mundo. Pero imbis na sumabog sa hypes itong si Pi Network, lumabas ang problema. Hindi naniwala ang mga tao at sa halip naging mas duda pa sila sa tunay na layunin ng project. Sabi ng community, imbis na ayusin ni Ginoong Cocallis ang mga tunay na problema sa Pi, ay tila ginamit niya ang chismis bilang pang-distract sa halip na solusyon. At ang resulta, mas maraming Pi holders ang nagalit at nawalan ng tiwala. Ngayon is ano po ang sitwasyon ni Pi ngayon sa kanyang presyo at kanyang chart. Ayan, meron po tayong daily chart time frame dito ng Pi Network USDT na trading pair. Mula po ito sa datos ni OKX. Ayan, kung titignan po natin ang galaw ng presyo ni Pi, mapapansin po natin na noong unang bahagi ng buwan ay biglang tumaas po ito sa mahigit $1.50. Pero hindi po ito nagtagal. Bumagsak po ulit si Pi at ngayon ay nasa presyong 0.83 or 83 cents na lang ang kanyang trading price. May resistance o matibay na harang sa saktong $1 na presyo at lalo pa sa presyong $1.82. Kaya yan po ang mga price levels kung saan nabigo si Pi nitong nakalipas na buwan ng April na makaranas ng breakout. Samantala ay may support sa presyong 0.60. Pero dahil mahina na ang sentiment, hindi na rin ito gaanong mapagkakatiwalaan. Ngayon kung i-check naman po natin ang MACD indicator, yan dito sa chart ay makikita natin na bumabalik na ang bearish momentum o yung posibleng pagbaba ng presyo. Yung RSI naman, yung nasa itaas naman po ng MACD indicator ay yan yung RSI. Yan, ang RSI naman ay nasa value na 53.50. Wala po tayong makitang matibay na kumpiyansa mula sa market kung saan ay neutral lang ang galawan. Sa madaling salita ay nawala na po ang hype at nawala na rin ang momentum. At dahil walang malinaw na utility or gamit ang Pi token at walang malinaw na roadmap, mas lalong tumitindi ang panganib na patuloy ito sa kanyang pagbagsak. Ngayon is ano naman po ang reklamo ng Pi community sa nangyari. Ayon po sa mga members ng community, yan, sa X at saka Telegram, maraming seryosong issue ang hindi binibigyang pansin ng Pi Core team. Una ay wala pa ring malinaw
na mainnet launch. Ayan, partial pa lamang yung mainnet natin at hindi pa ito fully launch. Pangalawa ay wala pang sapat na utility o gamit ang Pi token sa totoong mundo. At ang pangatlo, sobrang hina po ng communication mula sa mga developers. Kaya marami ang nagtatanong, anong ginagawa ng team? Bakit puro hype at chismis na lang ang pinapansin nila? Ang dating PR stunt ay parang ginawang panakip butas para takpan ang tunay na kakulangan ng project. Ngayon ay may natitira pa bang pag-asa itong si Pi Network? Ngayon ay naglalakad si Pi Network sa manipis na linya sa pagitan po ng loyalty at pagod ng community. Ayan, loyalty at pagod ng community. Marami pa rin ang umaasa na may tinatagong plano itong si Ginoong Kukalis. Pero hanggang hindi po siya nagbibigay ng malinaw na roadmap, updates sa token unlocks at mas transparent na communication, hindi po sapat ang kahit anong PR move para muling makuha ang tiwala ng community. Sa katunayan, ang pagkakamali sa kanilang hype ay nagmistulang classic example ng how not to handle momentum sa crypto. Yan, dito sa mundo ng crypto. Tumigil na po ang hype train at ngayon ay parang nauubusan na ang gasolina. Parang nauubusan na po ng gasolina ang project. At ayan, ngayon ay pag-usapan na po natin ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network. Yan, bilang mga Pinoy na active sa crypto, marami po sa atin ang sumali kay Pi Network sa pag-asang magiging sunod itong malaking project. Marami ang nagmina, naghintay at umaasang kikita mula dito kahit walang kapital. Pero sa ganitong klaseng sitwasyon, malinaw na kailangan nating maging mas mapanuri. Ang hype ay hindi po sapat na basihan para sabihing maganda ang isang project. Kailangan po nating suriin kung may real utility, matibay na plano at saka transparent na pamumuno. Kung ikaw ay nakahold pa rin ng Pi tokens, tanungin mo ang sarili mo. May value pa ba ang hawak ko kung hindi ito ginagamit? May direction ba ang project kung puro haka-haka lang ang binibigay? Sa uli, ang pinaka-apektado ay tayong mga umaasa sa tagumpay ni Pi. Pero sa kasalukuyan, tila kailangan muna nating maging maingat at wag po tayo masyadong umasa sa hype. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa tingin ko malaki ang potensyal ni Pi Network noon. Isa siya sa mga unang nagbigay ng access sa crypto mining gamit lang ang cellphone. Pero hindi po sapat ang early success kung hindi ito susundan ng matibay na development. Ang ginawa nilang PR move ay isang desperate attempt para buhayin ang interes ng mga tao. Pero kung wala pong solid na balita sa mainnet, wala pa ring utility si Pi token at puro marketing lang ang inuuna, hindi talaga ito magtatagal. Sana ay maging wake-up call ito, hindi lang para sa Pi team, kundi sa ating lahat bilang mga crypto investors. Ang hype ay pansamantala, pero ang value ng project ay value po ng isang project ay dapat nakabase sa kung gaano ito kapaki-pakinabang sa totoong buhay. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.